Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin kung paano maaaring suriin ang isang pelikula gamit ang mga teoryang pampanitikan. Ating aalamin kung ginagamit ba ng mga lumikha ng pelikula ang mga teoryang ito sa kanilang mga katha o binibigyang interpretasyon lamang ito ng mga manonood. Ipapakita rin natin ang halimbawa ng isang pelikulang napanood at susuriin ito batay sa ating pananaw. Tawagin natin ang ating guest ngayong araw, Miss Kyla Penaran. Magandang umaga. Magandang umaga. Ako nga pala si Kyla Penaran, ang inyong panahuin sa sesyon. Handa ka na bang sumagot sa ating katanungan sa sesyon ito? Handang-handa na. Mabuti kung ganon. Simulan natin sa dalawang teorya na iyong gustong ibahagi. Ano-ano ang iyong mga napili? Pili ko po ay ang teoryang realismo at teoryang realismo. Unang teorya na tatalakayin natin ay ang teoryang realismo. Sa ilalim ng teoryang ito, ipinapakita ang mga tunay na kondisyon ng lipunan at pamumuhay ng mga tao. Ang mga layunin ng realismo ay ilahad ang mga totoong isyu ng palipunan na maaaring nagtatago sa karaniwang kaisipan ng tao. Sa pelikula, madalas itong ginagamit upang magbigay liwanag sa mga suliranin ng kahirapan, diskriminasyon, at iba pang mga isyu sa lipunan. Ang ikalawang teorya naman ay ang teoryang feminismo. Sa teoryang ito, binibigyang pansin ang mga isyong may kinalaman sa mga karapatan, papel, at posisyon ng mga kababaihan sa lipunan. Ito ay isang kritikal na pagsusuri sa kung paano ipinapakita ang mga kababaihan sa mga akta o pelikula, paano sila kinakatawan, ano ang kanilang papel, at paano kinakaharap ang mga isyong nakapalibot sa kanila. Ngayon ang tanong, isinaalang-alang ba ng mga lumikha ng pelikula ang mga teoryang ito o ang mga manunood lang ang naglalagay ng ganitong pananaw? Sa aking palagay, ito ay maaaring parehong totoo. May mga lumikha ng pelikula na sadyang gumagamit ng mga teoryang pampanitikan bilang balangkas ng kanilang kwento. Halimbawa, ang mga pelikulang tumatalakay sa kalagayan ng mahirap ay tiyak na gumuguhit mula sa teoryang realismo. Sa kabilang banda, may mga manunood naman na nagbibigay ng sariling interpretasyon batay sa kanilang personal na karanasan o pananaw. Kaya't nagbibigay ng ibang kulay ang pelikula kahit hindi sinasadya ng mga mata. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pelikula na may uugnay mo sa mga teoryang ibinahagi kamakailan lang? Ang pelikulang napanood ko na maaari kong iugnay sa teoryang realismo at feminismo ay ang Made in Malacanang. Sa aking pananaw, ito ay isang malinaw na halimbawa ng paggamit ng teoryang realismo at feminismo. Ipinapakita rito ang paglaban ng pangunahing tauhan na babae sa mga hamon ng kanyang buhay bilang isang ina at asawa habang isinusulong ang kanyang sariling kalayaan at kakayahan. Sa aking pag-unawa, ang pelikulang ito ay nagbibigay pansin sa mga isyong kinakaharap ng kababaihan sa modernong lipunan. Kaya't maiugnay din ito sa teoryang realismo sapagkat makikita natin sa ating lipunan ang mga ganoong kaganapan. Ano naman ang iyong pansariling pananaw sa pelikula? Sa tuwing ako'y nanonood ng pelikula, ang binibigyan ko ng pinakamataas na pagpapahalaga ay ang lalim ng kwento at ang representasyon ng mga karakter. Para sa akin, mahalaga ang makatotohanang paglalahad ng damdamin at sitwasyon ng mga tauhan upang maipadama ang tunay na isyong palipunan.
Kapag ang pelikula ay tumutok sa pagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan, mas malalim ang magiging koneksyon nito sa mga manonood. At sa panghuling katanungan, ano ang aspekto ng pelikulang napanood at kaugnayan nito sa mga teorya? Ang pinaka-naibigan kong aspekto ng pelikulang Made in Malacanang ay ang paraan ng pagbibigay pansin sa kalagayan ng unahing tauhan, partikular na ang pagharap niya sa diskriminasyon bilang isang babae. Mahusay na inipakita ang kanyang pagsisikap upang matamo ang pantay na karapatan, isang bagay na tinatalakay sa teoryang feminismo. Ang pelikulang ito ay nagbibigay diin sa papel ng kababaihan sa lipunan at ang kanilang pakikibaka para sa pagkakapantay-pantay. Nag-uugnay din ito sa realidad ng pangyayari na kinakaharap ng mga kababaihan sa pagharap ng mga hamon sa buhay, mga sakripisyo at pagsukat ng kanilang kakayahan. Maraming salamat sa iyo. Naway lubos itong naunawaan ng ating mga manonood.